Jayang Jiangwu, kay Lolo Jayang. Tay, ganito kalaking bagay, bakit niyo pa itinago sa amin ni Xiaoze? Malamig na sumagot si Lolo Jayang, wala ba kayong kamuwangan? Kung hindi dahil sa inyo natutol noon sa pagsasama nila, magkakaroon ba ako ng apo sa tuhod ngayon? Kung pumayag lang kayo noon, matagal nang ipinanganak si AFN. Isinisi ni Lolo Jayang sa anak niya ang pagkaantala ng pagkakaroon niya ng apo sa tuhod. Sila ang nag-anak, tapos ako pa ang sisisihin. Teka, apo sa tuhod. Puno ng tuwa ang boses ni Jayang Jiangwu. Lalaki ang anak ni Xiaoze. Malamig na sumagot si Lolo Jayang. Kung hindi mo lang sila inantala, baka tumatakbo na si Enif ngayon. Agad na umako ng kasalanan si Jayang Jiangwu. Kasalanan ko lahat, kasalanan ko. Kung hindi ko lang sila inantala, matagal na akong may apo. Tay, bukas hindi, ngayon na ako pupunta. Agad siyang sinaway ni Lolo Jayang. Pinapapunta ko ba kayo ngayon? Bawal kayong pumunta. Sa mismong araw ng selebrasyon ng unang buwan, saka lang kayo pwedeng pumunta. Sa mga susunod na araw, maghanda kayo ng maayos na mga ibibigay niyo kay NFN. Biro mo, papuntahin. Sila ngayon? Siguradong aagawin nila si NFN na. Asa? Kahit siwang ng bintana, hindi ko ibibigay. Nalungkot si Jayang Jiangwu. Tay, apo ko si Imad Iman. Umismid si Lolo Jayang, may nakakakilabot ng ngiti. Sa tingin mo, kapag nalaman ni Ms. Ignes na ayaw mong magsama ang mga magulang niya, kikilalanin ka pa ba niyang lolo? Tay ni. Hindi pa natatapos ni Jayang Jiangwu ang sasabihin ng ibaba na ni Lolo Jayang ang telepono. Hawak ni Jayang Jiangwu ang cellphone, walang masabi. Sa tabi niya, sinabi ni Chen Fanghua, pinapapunta ka ba ni Lolo? Sinasabi ko sa'yo, hindi ako pupunta. Hindi ba't babae lang naman ang ipinanganak? Sa pamilya natin, hindi tayo kulang sa babae. Wala akong pakialam dyan. Hindi ko pa nga kinikilala yang manugang na yan eh. Tiningnan siya ni Jayang Jiangwu na nahimik sandali tapos nagsalita, lalaki ang anak ni Xiaoru. Natigilan ang ngisi sa mukha ni Chen Fanghua. Lalaki. Lalaki ang anak ni Xiaoru. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Chen Fanghua. Noong una kaming magkita, sabi ko na nga ba, hindi bagay ang anak natin kay Xiaoru. Tama nga ako. Tingnan mo, kung hindi dahil kay Xiaoru, magkakaanak ba siya ng lalaki? Asawa ko, kailan tayo pupunta? Anak na lalaki. Yun ang malambot at cute na maliit na prinsip. Hindi ko akalain, hindi ko akalain. Ang galing ni Xiaoze. Kinuha ni Chen Fanghua ang cellphone at nagsimulang tumawag. Hello. Lahat ng panlalaking damit sa tindahan nyo, bigyan nyo ako ng tig-isang set. Gaano kalaki? Isang buwang sanggol na lalaki. Tama, apo ko. Lahat, lahat. Pati mga laruan, lahat. Basta't para sa maliit na sanggol na lalaki, kunin nyo lahat. Hindi na makapaghintay si Chen Fanghua na makita ka. Pagdating sa pintuan, napansin niyang hindi sumunod ang asawa niya. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Tara na. Pupuntahan natin ang apo natin. Sino yung nagsasabing hindi pupunta kanina? Bakit ang sigla-sigla mo ngayon? Teka. Ayaw ni tatay na pumunta tayo ngayon. Sa araw daw ng binyag, saka lang tayo pwedeng pumunta. Agad na sumimangot si Chen Fanghua. Si tatay naman. Anong klaseng tatay yan? Hindi pa tayo pinapalapit sa sarili nating apo. Tinapik ni Chen Jiangwu ang balikat niya, naisip na hindi lang siya ang dapat mabigla. Sabi ni Papa, kung hindi tayo susunod at magpupumilit tayong pumunta ngayon, sasabihin niya kay Ms. Ignes na ayaw natin silang magsama. Sa tingin mo, magugustuhan pa tayo ni Ms. Ignes? Sila ba ang tunay na ama nito? Pero ang ganda ng palayaw na Ignes, ano kaya ang buong pangalan? Nagkibit balikat si Jayang Jiangwu. Hindi ko rin alam. Hindi sinabi sa akin ni Papa. Pero kung hindi tayo pwedeng pumunta ng hayagan, hindi ba tayo pwedeng sumilip ng patago? Ngumisi si Chen Fanghua at umalis. Naalala ko, maraming puno sa bakura ni Boss. Akyatin natin yung puno, makikita na natin. Kagabi, nakipag-ugnayan si Lola Chen at Lolo Zhao sa katiwala. Palihim silang pinapasok nito. Tinanong ng dalawa sa katiwala kung saang kwarto ka natutulog.
Nakahanap sila ng isang malaking puno sa labas ng bintana. Nagtayo sila ng hagdan at umakyat. Umupo sila sa sanga ng puno. Inilabas ni Chen Fanghua ang largabistang nakasabit sa kanyang baywang at sumilip sa bintana. Sumigaw si Jiang Jiangwo mula sa ibaba, "Nakita mo na ba? Nakita mo na ba?" "Ako naman." Sa tabi, napailing ang katiwala. "Diyos ko!" Si Lolo at si Madam, para lang makita si munting senyorito, umaakyat pa ng puno. Naisip niya kung dapat ba siyang maghanda ng kutson. Paano kung mahulog sila? Kinuha ng katiwala ang walkie-talkie at pinakuha ang mga yaya ng isang kutson para ilagay sa ilalim ng puno. Pinahipan ito. Sa ganitong paraan, hindi sila matatakot kahit mahulog sila. Tahimik na pinuri ng katiwala ang sarili. Yixed, tunay ngang ako ang pinakamagaling na katiwala. Hoy, bakit ka ba nagmamadali? Nakita ko na. Ang cute-cute ng atheist imas natin. Hayaan mo muna akong tumingin ng matagal. Nang makita ni Chen Fanghua, ayaw na niyang alisin ang tingin. Mukhang napakalambot. Gusto niyang kurutin ang pisngi ni Emma. Nainip na si Jiang Jiangwo. Nakita mo na, di ba? Ako na. Dalian mo, baka mamaya matulog na si Ina. Walang nagawa si Chen Fanghua kundi ibigay sa kanya ang largabista. Nauna siyang bumaba. Nagmamadaling umakyat sa puno si Jiang Jiangwo, hawak ang largabista. Ang unang nakita niya ay ang brosing nakakabit sa dibdib. Yitseth, ganito ba ang damit ni Emma? Ang liit-liit pa ni Inas, may bros na agad. Hawak niya ang largabista, dahan-dahang itinaas, at nagtama ang tingin nila ng kanyang ama na may malamig na mga mata. Halos mamatay sa takot si Jiang Jiangwo. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, ibinaba ang largabista, at nakipagtitigan kay Lolo Jiang. Medyo nahihiyang yumuko siya. Mabuti na lang at hindi siya yumuko. Pagyuko niya, nakita niyang matagal nang tumakas ang asawa niya. Kapag may panganib, hindi lumilipad ng mag-isa. Hintayin mo ako. Kahit paalalahanan mo man lang ako. Paano nalaman ni Lolo Jiang? Dahil narinig niya ang iyong saloobin. Naramdaman mo ang isang mainit na tingin mula sa labas na dumapo sa iyo. Noon ka lang nag-isip, bakit parang may nakatingin sa akin sa labas? Narinig ito ni Lolo Jiang kaya lumapit siya sa bintana para tingnan. Nang makita niyang anak niya iyon, napangiwi siya. Itong batang to, sinabihan ng huwag pumunta, aakyat pa ng pader at puno para lang makapunta. Tumalikod si Lolo Jiang at akmang bababa. Agad na tumalon si Jiang Jiangwo mula sa puno, lumapag sa kutson, tumayo at tumakbo palabas. Huwag mong sabihing nandito ako. Sumenyas ang katiwala sa mga yaya. Agad na binuhat ng mga yaya ang kutson at umalis. Pagbaba ni Lolo Jiang, ang katiwala na lang ang naroon. Umiti ang katiwala. Lolo, nakaalis na po sila. Umismid si Lolo Jiang. Mas mabilis pa sa kuneho kung tumakbo. Sa susunod, huwag mo na silang papasukin. Pag-usapan na lang natin sa unang buwan na selebrasyon ni N. Sa araw ng unang buwan na selebrasyon ni N, napakasaya sa lumang bahay ng mga Jiang. Kahit hindi na si Lolo Jiang ang maihawak ng kapangyarihan, kilala pa rin siya sa kanilang lipunan. Si Lolo Jiang mismo ang sumulat ng mga imbitasyon. Lahat ng inimbitahang pamilya ay dumating. Sino ang maglalakas loob na hindi pumunta? Sa Dongsheng, ang pamilyang Jiang ay isa sa mga pinakakilala. Tinutulungan ka ni Lola Jiang na magbihis. Tahimik ka lang at hindi gumagalaw. Napakagaling mong makisama. Mahal kong apo, sabi ni Lola Jiang habang buhat-buhat ka. Hinalikan ka niya sa pisngi. Lola, ako na po ang magbubuhat, sabi ni Liu Ru, nag-aalala na baka mapagod si Lola Jiang, kaya iniabot niya ang kanyang kamay. Nga po, Lola sa tuhod, magpahinga na po kayo. Hayaan niyo na pong si Mama ang magbuhat sa akin. Baka po kasi mapagod kayo ng husto. Nang marinig ni Lola Jiang na ikaw na mismo ang nagsabi, ibinigay kanya kay Mama. Buhat-buhat ka ni Liu Ru, kasama si Lola Jiang, bumaba sila gamit ang elevator. Nang makitang bumukas ang pinto ng elevator, agad na lumapit si Lolo Jiang at kinuha ka. Buhat-buhat ka ni Lolo Jiang, pumunta siya sa kanyang mga dating kasamahan sa laban. Nang makita ng mga dati niyang kasamahan ang maliit na sanggol sa kanyang mga braso,
inggit na inggit sila. Lalaki. Ang swerte mo naman. Akala namin, mamamatay ka na, hindi pa magkakaanak ng lalaki ang pamilyang Jayang. Hindi namin akalain. Mahinang umismid si Lolo Jayang. Noong bata pa ako, sinabi ko na, sa direktang lahi ko, siguradong magkakaroon ng lalaki. Hindi ko kayo niloko, di ba? Yuyo, halika, tingnan mo si kapatid. Isang dating kasamahan ang nagdala ng kanyang apo sa tuhod na babae. Tinanong ng isang dating kasamahan, Lao Chu, apo mo ba to sa tuhod? Tumango si Lolo Chu. Mahigit 1 taon pa lang. Nakakapagsalita na ngayon at medyo maayos na rin maglakad. Pasuray-suray na lumapit si Chuy Uyo kay Lolo Jayang. Lolo, dahan-dahan, sabi ng maliit na bata. Huwag mong tamaan si Imif-Dmath namin. Kumukurap-kurap ang maliit na si Chuy Uyo, dinidilaan ang kanyang daliri at sinabing, Dimif-im. Saan galing tong batang to? Patingin nga. Gusto mong bumangon para tingnan. Ang ganda ng boses ng maliit na bata. Agad na yumuko si Lolo Jayang para ipakita ka sa kanya. Nakasuot ng puting bestida ang maliit na bata, napakaitim ng kanyang mga mata, malinaw at maliwanag. Nang makita kanya, napasigaw siya, Ginlif-Enes, kapatid. Narinig ito ni Lolo Chu at tumawa. Kapatid nga. Yuyo, ito si kapatid Lef-Enmath. Iniunat ni Munting Yuyo ang kanyang kamay para tusukin ang iyong maliit na kamao. Ibinuka mo ang iyong 5 daliri at hinawakan ang kanyang maliit na daliri, naglalabas ng mga bula sa iyong bibig. Ang lambot ng maliit na daliring ito. Nang makita ni Lolo Jayang na gusto mong makipaglaro sa kanya, tinawag niya ang yaya para buhatin ka at makipaglaro kay Munting Yuyo. Matanda na siya, hindi niya kayang yumuko ng matagal. Agu, sabi mo kay Munting Yuyo. Kapatid, sabi ni Munting Yuyo na parang inosente. Napakagandang tingnan ng eksenang ito. Maraming dumating sa unang buwan na selebrasyong ito. Agad na naging abala si Lolo Zhang. Si Jayang Fu hindi umalis saan man. Nasa likod lang siya ng silid-tulugan, binabantayan ka. Mula noong nangyari sa ospital, hindi na nila hinahayaang mapag-isa ka kasama ang ibang tao, natatakot na baka may mangyari. Habang dumarami ang mga bisita, dinala ka muna ng yaya at si Munting Yuyo sa 2 palapag. Sumunod din si Jayang Fu. Nang dumating si Jayang Bin, nakikipag-usap si Lolo Jayang sa iba. Lumapit siya para bumati. Walang ganang ilang ang sinabi ni Lolo Jayang. Nagtatakang tumingin-tingin sa paligid si Jayang Bin. Bakit hindi ko makita ang pamangkin ko? Nasa itaas si Inif-Inath, kasama si Xiaoze. Sabi ni Jayang Bin. Pupunta rin ako para tingnan ang pamangkin ko. Tumango si Lolo Jayang. Naisip niya, nandyan naman si Xiaoze, siguradong walang mangyayaring masama. Umakyat si Jayang Bin sa 2 palapag at nagtanong sa yaya. Agad niyang nalaman kung nasaan ka. Pagpasok niya, buhat-buhat ka ng yaya at nakikipag-usap kay Munting Yuyo. Hindi pa gaanong malinaw magsalita si Munting Yuyo, ang pinakamalinaw niyang nasasabi ay kapatid. Hindi alam ni Ines kung ano ang pinag-uusapan ni Liang Xiaoze. Bumati si Jayang Bin kay Jayang Fu. Magkaedad lang sina Jayang Bin at Jayang Fu, mas matanda lang ng ilang buwan si Jayang Bin. Nagtatawagan sila sa kanilang mga pangalan. Jayang Bin, nandito ka na pala. Ngumiti si Jayang Fu. Nasaan ang bayaw mo? Hindi pa siya dumarating. Sabi niya, pipili pa raw siya ng magandang regalo para kay Emfin. Alam mo naman, si Emfin ang unang lalaki sa pamilyang Jayang. Napakahalaga rin sa bayaw mo. Ngumiti si Jayang Bin. Inggit talaga ako sa'yo. Matagal ko nang gustong magkaanak ng lalaki pero wala pa rin. Medyo mayabang si Jayang Fu. Sino ba namang hindi ganito ako kagaling Pinakamagaling ka na, sabi ni Jayang Bin. Ikaw rin ang pinakamahal ni Lolo. Kinakamot ni Jayang Fu ang kanyang ulo. Okay lang naman. Pakiramdam ko, mabait din naman si Lolo sa inyong lahat. Lumapit si Jayang Bin. Pwede ko bang buhatin si Ginefdma? Siyempre. Para kay Jayang Fu, wala namang masama roon. Papa, ang tapang mo namang hayaan siyang buhatin ako. Maniwala ka, magkukunwari siyang aksidenteng nabitawan ako. Natigilan si Jayang Fu. Sa sandaling buhati ni Jayang Bin si Mo,
inilagay niya ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mga kamay ni Jayang Bin. Teka! Bigla kong naalala, hindi ka pa pala nakapagbuhat ng bata. Mag-iingat ka, ha? Baka mabitawan mo ang anak ko. Balak talaga ni Jayang Bin na magkunwaring aksidenteng nabitawan ka. Tutal, sasabihin na lang niya na wala siyang anak, unang beses niyang magbuhat ng bata, kaya natakot siya. Pero hindi niya inaasahan na ganito pala kaingat si Jayang Fu sa bata. Papa, muntik na akong matakot kanina. Maliit pa ako, hindi ko pa kayang protektahan ang sarili ko. Kailangan mo talaga akong protektahan, ha? Huwag kang mag-alala, anak. Nandito si Papa, walang aksidente. Alam na ni Jayang Bin na hindi na magtatagumpay ang plano niya ngayon. Ngumiti siya. Jayang Fu, masyado mo namang binabantayan yang anak mo. Ngumisi si Jayang Fu. Ay Bin, kung magkakaanak ka, siguradong mas magiging maalaga ka pa kaysa sa akin. Siguradong mas babantayan mo pa. Walang sinabi si Jayang Bin. Ibinigay kanya kay Jayang Fu. Sige na, sige na. Hindi ko nabubuhatin. Okay na. Nang tumawag ng pulis si Jayang Fu, saka lang kumalma ang naninikip mong dibdib. Bumaba si Jayang Bin para makisalamuha. Pinagpawisan ng malamig si Jayang Fu. Sinabi niya sa yaya, mamaya, kahit nandito ako o wala, sino mang gustong magbuhat kay MFN, huwag kang papayag. Maliban na lang kung si lolo, lola, o ang asawa ko. Naintindihan mo ba? Hindi alam ng yaya kung bakit bigla siyang nagkaganoon, pero tumango pa rin ito. Opo, naintindihan ko po, senyor. Hindi na umalis si Jayang Fu. Kahit na pumunta siya sa banyo sa loob ng kwarto, isinara niya muna ang pinto, nagmadaling umihi at agad na lumabas. Hinaplos ni Munting Yuyo ang iyong pisngi. Yaya, sagot mo. Bakit ba laging hinahaplos ng batang to ang pisngi ko? Nang kumpleto na ang lahat, umakyat si Lolo Jayang para sunduin ka. Buhat-buhat kanya ng may pagmamalaki. Ngayon ang unang buwan na selebrasyon ni MM. Dito, may i-anunsyo ako. Ang 50% ng shares na hawak ko, ibibigay ko lahat kay MM. Nang sabihin ito ni Lolo Jayang, nagkagulo ang mga tao sa ibaba. Napakuyom ng kamao si Naksiang Bin at ang iba pa, hindi makapaniwala. Hindi nila inaasahan na dahil lang sa isang apo sa tuhod, ibibigay niya ang 50% ng shares. Lolo sa tuhod, ang galante mo naman. Mahal kita. Hindi mapigilan ang ngiti ni Lolo Jayang. Mahal ako ni Ena. Ganito pala ang apo sa tuhod. Ang cute-cute. Ang mga desisyon ni Lolo Jayang ay walang atrasan. Pagkatapos i-anunsyo ang balitang ito, buhat-buhat ka ni Lolo Jayang, hiniwa ninyo ang cake at pinagsimula na silang kumain. Buhat-buhat ka niya, umakyat sa itaas para buksan ang mga regalo. Yeset, isang kandado para sa kapayapaan, gintong barya. Purong ginto, hindi masama. Nakaupo ka sa kandungan ni Lolo, hawak ang bote ng gatas, sumisigaw sa isip Bagong ginto. Ang gaganda talaga ng mga regalo ng mga mayayamang to. Tinaasan ng kilay ni Lolo Jayang, isa-isang binuksan, isa-isang binasa para marinig mo. Huhuhu. Ako si Inweth Gnat na masaya. Ang ganda ng pangalang ibinigay sa akin ni Lolo. Puno ng yaman, puno ng kaligayahan, perpektong buhay. Halos umabot na sa tenga ang ngiti ni Lolo Jayang. Pinuri ako ni Inweth Ima. Nang matapos basahin lahat ni Lolo Jayang, naubos mo na rin ang iyong gatas. Pagkaubos mo, medyo inantok ka na. Maliit ka pa, hindi mo makontrol ang iyong mga natural na pangangailangan. Pagkagising mo, gabi na. Nang makitang gising ka na, tinimplahan ka ng yaya ng gatas. Hawak mo ang bote ng gatas, umiinom, nang marinig mong sinabi ni Jayang Q, Lolo, yang 50% ng shares na ibinigay mo kay MFN, hindi ba't medyo hindi maganda? Umismid si Lolo Jayang. Bakit hindi maganda? Kung hindi lang nasa tatay mo at sa mga tiyuhin mo, yung isa pang 50% ng shares, gusto ko sanang ibigay lahat sa kanya. Si Isas Inat ang mahal kong apo. Hindi alam ni Liuru ang mga intriga sa mga mayayamang pamilya, pero pakiramdam din niya, hindi maganda ang ginawa ni Lolo. Lolo, yung mga pinsan ni Aze, may mga asawa't anak na rin, di ba? Hindi ba sila bibigyan ng kaunti? Masaya siya na pinapabura ng matanda ang kanyang anak,
pero kung sobra naman, natatakot siyang magdulot ito ng kapahamakan sa kanyang anak. Tumingin si Lolo Jayang kay Liuru, medyo lumambot ang kanyang ekspresyon. Xiaoru, alam ko ang iniisip mo. Pero huwag kang mag-alala, nakahanda na ang plano ko. Ako mismo ang mag-aalaga kay MFM. Habang nandito ako, hinding-hindi nila masasaktan si MFM. Yan ang pangako ko sa'yo. Bakit sa akin, ang sungit ni Lolo, pero sa asawa ko, ang bait-bait niya? Lolo, ako kaya ang apo nyo. Sa tingin ni Lolo Jayang, si Liuru ang tagapagligtas ng kanilang pamilyang Jayang. Nagkaroon sila ng ganito ka-cute na apo sa tuhod, parang isang anghel na bumaba mula sa langit. Siyempre, ang isang ordinaryong apo ay hindi maikukumpara kay MFM. Ngumiti rin si Lola Jayang. Nga, Xiaoru, huwag kang mag-alala. Poprotektahan namin si MFM. Ma, huwag ka nang mag-alala. Habang kasama ko sina Lolo sa tuhod at Lola sa tuhod, hindi sila mangangahas na gumawa ng masama. Kayo lang ni Papa ang dapat mag-ingat. Bakit hindi na lang kayo dito tumira? Para makita ko kayo, mas panatag ako. Nag-aalala ka na baka ang mga simpleng magulang mo ay maimpluwensyahan ng ibang tao? Agad na nagsalita si Jayang Fu. Kung ganoon, dito na lang din kami titira ni Xiaoru sa lumang bahay. Para mas panatag din kami. Totoong ayaw niyang mahiwalay sa kanyang anak. CJ. Siyempre, walang tutol si Lolo Jayang. Tumayo si Jayang Fu para kumuha ng mga laruan para sa iyo. Pero pagbukas niya ng pinto, nakita niyang nakadikit sa pinto ang kanyang mga magulang, nakikinig ng patago. Ma, pa, anong ginagawa niyo? Medyo nahihiyang tumayo ng tuwid sina Jayang Jayangu at Chen Fanghua. Wala. Sige, hindi na namin kayo istorbohin. Tumalikod si Jayang Jayangu, akmang aalis, pero mabilis na sumugod si Chen Fanghua at hinawakan ang kamay ni Liuru. Biglang tumulo ang kanyang mga luha. Xiaoru, patawarin mo ako, madati, sinabi kong galing ka sa mahirap na pamilya, at sinabi ko pang hindi ka bagay kay Xiaoze. Kasalanan ko. Dito, humihingi ako ng tawad sa'yo. Akmang yuyuko si Chen Fanghua. Agad siyang pinigilan ni Liuru. Tita, huwag po kayong ganyan. Sa totoo lang po, hindi naman po kayo nagkamali. Galing nga po ako sa ordinaryong pamilya. Kung ikukumpara po sa pamilya nyo, masasabi pong maliit lang ang pamilya namin. Pero yung sinabi nyo hindi kami bagay, ngayon po, pakiramdam ko, hindi po tama yun. Ang pagmamahalan po siguro, hindi dapat sinusukat sa yaman o estado sa buhay. Kahit na masakit magsalita si Chen Fanghua noon, wala naman siyang ginawang masama mismo kay Liuru. Nasa pananaw lang siya ng isang ina, iniisip ang kapakanan ng kanyang anak. Dati, hindi naiintindihan ni Liuru. Ngayon, na siya na mismo ang ina, medyo naiintindihan na niya. Kung sakaling si Emif Ignis naman ang magpumilit na magpakasal sa isang babaeng galing sa mahirap na pamilya, at maghihirap kasama ito, iisipin pa lang niya, parang sasakit na ang puso niya. Siyempre, ang sarili niyang anak ay karapat-dapat sa pinakamaganda sa buong mundo. Pero hindi rin siya mang-iinsulto ng tao. Iba ang pinili niyang paraan kumpara sa ina ni Jayang Fu. Alam na alam ni Chen Fanghua na nasaktan niya ang puso ni Liuru noon. Xiaoru, mabuti kang bata. Mabait ka. Hindi karapat-dapat sa'yo ang anak kong si Xiaoze. Sana mapatawad mo ako. O kahit hindi mo ako patawarin, sana lang hayaan mo akong makita si Inas, pwede ba? Nang marinig ito ni Jayang Jayanguo, puno rin ng pag-asa ang tingin niya kay Liuru. Ma, sa totoo lang po, hindi ko na iniisip yung mga nangyari noon. Ang tagal na rin po, medyo nawala na rin yung sama ng loob. Tutal, sa mga nakaraang taon, hindi naman sila nagpakita sa akin para manggulo o gumawa ng kung ano. Noong una lang kaming magkita, ayaw na ayaw nilang magsama kami. Kayo po ang lolo at lola ni MFMas, syempre po, pwede niyong makita si MFMA. Dahil nandyan si Lolo Jayang, hindi nag-aalala si Liuru na baka saktan kanila. Narinig na rin ni Liuru sa katiwala ang tungkol sa pag-akyat nila sa puno para sumilip. Ang mga taong kayang gumawa ng ganoong bagay ay siguradong hindi kasasaktan. Talaga? Biglang nagliwanag ang mga mata ni Chen Fanghua. Salamat, Xiaoru. Salamat. Kung ikukumpara sa'yo, ako yung hamak at ordinaryong tao. Hindi malaman ni Liuru kung matatawa ba siya o maiiyak. Tita,
Huwag po kayong ganyan, huwag niyo pong maliitin ang sarili niyo. Ayoko rin pong makipagkumpara kaninuman. Mabait din po kayo, tita. Gusto ni Chen Fanghua na bumalik sa nakaraan at sampalin ang sarili. Napakabuting tao ni Xiaoru. Kung pumayag lang siya noon, mas maaga kayang dumating ang apo niya. Pagkatapos magpasalamat ni Chen Fanghua, dahan-dahang lumapit para tingnan ang apo. Sumunod din si Jiang. Nang makita kanilang dalawa, sabay silang umiti ng may pagmamahal. Sabi nga nila, iba ang pagmamahal ng lolo't lola. Tiningnan ka lang nila, parang gusto na nilang ibigay sa iyo ang kanilang puso. Dimas, ito ang regalo sa iyo ni Lola para sa unang buwan mo. Nagpagawa si Chen Fanghua ng isang set ng purong gintong kandado para sa mahabang buhay, pati na rin pulseras, kwintas, singsing sa paa, at singsing, lahat purong ginto. Ipinakita ito ni Chen Fanghua sa iyo. Yes and mas, gusto mo ba? Yage. Maglalaway na ako. Bakit ba ang yayaman yung lahat? Gusto ko. Super gusto ni Ayla Emma. Bahagyang natigilan ang ngiti sa mukha ni Chen Fanghua. Parang may narinig siyang boses kanina. Lumingon siya kay Jiang. Gulat na gulat ding tumingin si Jiang kay Chen Fanghua. Narinig din niya. Ilas enas, ano pa ang gusto mo? Subok na tanong ni Chen Fanghua. Pera. Lahat ng mamahaling bagay gusto ko. Pwede mo rin akong bigyan ng black card. Talagang boses nga ni Emma. Tuwang-tuwa si Chen Fanghua. Base sa ekspresyon ni na Lolo Jiang, mukhang hindi nila narinig. Mula ngayon, lahat ng iba pa, kailangang tumabi. Asawa, anak, umalis kayo. Pa, pwede ko bang buhatin si Inefdma? Puno ng pag-asa ang tingin ni Chen Fanghua kay Lolo Jiang. Ibinigay sa kanya ni Lolo Jiang si Inefdman. Ingatan mo, ha? Baka mabitawan mo. Opo, wag po kayong mag-alala. Maingat kang binuhat ni Chen Fanghua. Mahal kong apo, lumaki ka agad, ha? Paglaki mo, lahat ng alahas ni Lola, ibibigay ko sa'yo. Asawa ko, ako naman ang magbubuhat. Iniunat ni Jiang ang kanyang kamay kay Chen Fanghua. Ayaw kang bitawan ni Chen Fanghua. Noong ipinanganak ang anak mo, hindi mo naman siya binuhat. Marunong ka bang magbuhat? Baka mabitawan mo pa yung apo ko. Umuwi ka, kumuha ka ng manika, magpraktis ka muna. Sige na. Umuwi na kayong lahat. Kinuha ka ni Lolo Jiang. Hindi ba't may pasok pa kayo bukas? Kung hindi kayo kikita, anong gagastusin ng IMF namin? Hindi ko kailangang pumasok. Dito na lang ako matutulog kasama ang kapatid kong si Jin. Sabi ni Chen Fanghua sabay labas. Tatawag ako ng tao para ayusin ang kama sa guest room. Nang mapaalis na sila lahat ni Lolo Jiang, mahinang nag-usap sila ni Lola Jiang. Itong si Jiang Bin, kailangang bantayan ng mabuti kamakailan. Nagpaimbestiga ako sa kanya. Talagang may koneksyon siya sa kalaban natin. Itong batang to, baka wala na ang puso niya sa Jiang Group, wala na sa pamilyang Jiang. Napabuntong hininga si Lola Jiang. Si Jiang Bin, noong bata pa yan, napakagaling sa eskwela. Mabait din sa atin. Sino ang mag-aakalang may iba siyang nasa isip? Siyempre, may iba siyang nasa isip. Hindi naman siya tunay na anak ni Lolo Jiang. Bigla mong naisip. Napasinghap sina Lolo Jiang at Lola Jiang. Naisip nila na kapag lumaki na ang bata, magkakaroon na ito ng sariling isip. Hindi nila naisip na baka may nag-udyo. Pero hindi nila naisip na hindi pala ito dugong Jiang. Ang asawa nila Osan, pangatlong anak, ang lakas ng loob. Nakagawa ng ganitong bagay. Hindi maganda ang pakiramdam ng dalawa. Ang ganitong bagay, hindi nila alam kung paano sasabihin kay Laosan. Pero kailangan nilang sabihin kay Laosan, hindi pwedeng patuloy siyang maloko. Kung may ganitong nangyari kay Laosan, paano naman sina Lauda, panganay na anak, at Lauer, pangalawang anak, sabi ni Lolo Jiang. Bukas, papuntahin mo rito sa bahay sina Laudadi. Kinabukasan, pinatawag ng katiwala ni Lola Jiang sina Lauda, sinabihan sila lang ang pumunta, wag nang magsama ng pamilya. Sanay na sila rito. Minsan, kapag may pulong si Lolo Jiang para sa kanila, ganito ang inaayos. Hindi alam ni Jiang kung anong importanteng bagay ang pag-usapan. Sinabi ni Chen Fanghua, wag mo nang alamin. Basta ako, hindi ako bababa. Dito lang ako kasama si Inudman. Hindi siya interesado, ayaw niyang makialam. Gusto lang niyang manatili roon kasama si Inudman, ano man ang pag-uusapan nila. Mahinang umismid si Jiang. Narinig ko kanina, ibababa raw ni Papa si Inudman. Gusto mong manatili sa itaas kasama si Inudman. Impossible. Puno ng tuwa ang tono niya. Walang masabi si Chen Fanghua. Bakit ganito ang napangasawa niya? Sa mga nakaraang dekada, hindi niya pinagdudahan ang kanyang pinili. Sa sandaling ito, bigla siyang nagduda sa kanyang pinili noon. Nakakainis. Ganito pala ka mapaghiganti ang asawa niya. Makitid ang utak.
Dahil hindi niya makakasama, gusto niyang pati ako, hindi maging masaya. Pagkalipas ng kalahating oras, buhat-buhat ni Lolo Jayang si Ines, pumunta sila sa sala sa ibaba. Kinakagat ni Chen Fanghua ang kanyang panyo, puno ng pagkadismaya. Hindi alam ni Liu Ru na may ganito palang ka-cute na side si tita. Gusto niyang aliwin si tita. Nang maisip niya na ang oras na kasama niya ang kanyang anak ay hindi rin gaanong katagal, bigla siyang naawa sa sarili. Naawa muna siya sa sarili niya. Sa sala, buhat-buhat ni Lolo Jayang si Ines, tiningnan sila. Kaya ko kayo pinapunta ngayon, may isang bagay akong sasabihin sa inyo. Ibinigay ng katiwala sa kanila ang mga dokumento. Nasa loob nito ang IHK test ni na Jiang Bin at ng pangatlong anak ng pamilyang Jiang na si Jiang Li. Ayon sa resulta, wala silang relasyong magkadugo. Natigilan si Jiang Li. Pa, anong ibig sabihin nito? Hindi mo dapat ako tanungin. Dapat umuwi ka at tanungin ang asawa mo. Malamig na tiningnan sila ni Lolo Jiang. Yung kay Laosan, ako ang nagpaimbestiga. Yung sa inyo. Agad na nagsalita si Laudat pa, siguradong hindi ako niloko ng asawa ko. Ganoon ang sinabi niya, pero kinakabahan din siya. Lolo sa tuhod, huwag kang mag-alala. Hindi nangaliwa ang asawa mo. Pero yung itim na enerhiya sa mukha mo, ang dami. Kahit malayo ako, kitang-kita ko. Mukhang maitim na enerhiya, senyales yan ng kamatayan. Ano? Mamamatay si Lauda? Paano nangyari yun? Pinagpawisan ng malamig ang noo ni Lolo Jiang. Biglang nag-angat ng tingin sina Lauda at ang iba pa, nakatingin kay Ines, narinig nilang lahat kanina. Hindi sigurado si Lauda, balak niyang subukan ulit mamaya. Sakto namang nagsalita ka ulit. Tiyo-san, yang nasa ulo mo, hindi isang berdeng sombrero. Isang buong parang ng berdeng damo.